Nalulungkot ka ngayon dahil bihira na lang siya magpaparamdam sa iyo. Maski sa simpleng tawag o text, hindi na niya ginagawa. Pero mahal mo pa rin siya hanggang ngayon. Kaya hindi mo tuloy maiwasang nagdududa ka na din na may iba na siya. Sa tingin ko, ang video na ito ay makakatulong sa iyo. At kung sakaling ang video na ito ay may kabuluhan para sa iyo, baka pwede ako makahingi ng kunting pabor. Kahit isang like lang and share sa video natin, malaking tulong na po yan sa akin. Alam mo, naiintindihan ko kung bakit nalulungkot ka. Kapag mahal mo kasi ang isang tao at napapansin mong unti-unti na siyang lumalayo sa iyo, masakit talaga lalo na kung dati ay madalas kayong nag-uusap at ngayon bihira na lang. Narito ang 10 payo na maaaring makakatulong sa iyo. Una, huwag agad mag-iisip na may iba na siya. Oo, posible naman yun. Pero posible ring may iba siyang pinagdaraanan ngayon. Hanggat wala kang malinaw na ebidensya, iwasan mo muna ang gumawa ng conclusion. Dahil lalo mo lang pinapabigat ang damdamin mo. Pangalawa, makipag-usap ka sa kanya ng direkta at mahinahon. Sabihin mo kung ano ang napapansin mo sa kanya at kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Halimbawa, sabihin mo sa kanya, napapansin kong bihira na tayong nag-uusap. May problema ba o may nagbago? Kailangan mo itong itanong sa kanya para mas malinawan ka kung ano ba ang biglaang dahilan ng pagbabago niya. At kung ayaw na niyang makipag-usap sa iyo at wala ding binigay na dahilan, ibang usapan na yan. Minsan kasi ang pananahimik ng isang tao ay nagpapahiwatig na ito na ayaw na niya sa iyo. Kaya para sa kanya, di na kailangan magpaliwanag pa. Kumbaga, hinihintay na lang ng taong ito na mag-decide ka. At ang pangatlo, pansinin mo ang mga kilos niya. Hindi lang ang salita. Kung sinasabi niyang mahal ka pa niya, pero halos wala naman siyang oras sa'yo, kahit sa simpleng tawag man lang sana o mensahe para sa'yo, iba na ang ibig sabihin nito. Oo, sabihin na natin na mahal ka niya. Pero baka may mahal din siyang iba maliban sa'yo. Kaya mahalagang tingnan mabuti ang kabuuang kilos niya. Pang-apat, iwasang habulin siya ng sobra. Itong pang-apat, madami talagang nagkaproblema lalo dito. Oo, natural na gustuhin mong magparamdam palagi. Pero kung ikaw na lang ang laging naghahanap sa kanya at nagpaparamdam sa kanya, baka mas lalo ka lang mapapagod at masaktan. Kaya pigilan mo muna ang sarili mo sa sobrang paghahabol sa kanya. Kasi pag ginawa mo ito, makakatulong kasi ito na malaman mo na may halaga ka pa sa kanya. Kasi normal sa isang tao, kapag may pagmamahal pa sa isang tao, magkakaroon talaga siya ng reaksyon. Bakit hindi ka na nagpaparamdam sa kanya? Magtataka siya kung bakit hindi ka na naghahabol sa kanya. Countermeasure ito kung tawagin. At ang panglima, alagaan ang sarili mong emosyon. Kumain ka ng maayos, magpahinga ka, mag-ehersisyo, at gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Huwag hayaang umikot ang buong buhay mo sa paghihintay sa mensahe niya o tawag niya. Pang-ani, maglaan ng oras sa pamilya at mga kaibigan. Kapag kasi may mga taong nakikinig at sumusuporta sa iyo, mas nagiging magaan ang pinapasan mong sakit at problema. Makipagbanding ka muna sa kanila. Makakatulong kasi ito para mabawasan ang pag-iisip mo sa kanya. Pang-pito, tanggapin mo na hindi natin kontrolado ang damdamin ng ibang tao. Kahit gaano pa siya kamahal, hindi mo mapipilit ang isang tao na magbigay ng parehong oras at atensyon at pagmamahal sa iyo. At bago ko ipagpatuloy itong Pangulo, sana maunawaan niyo po ako. Isingit ko lang itong paninda ko. Bilisan ko lang po ito. Ako po ay naniniwala na ang kalusugan ay isang malaking kayamanan. Kahit yun na lang ang kayamanan natin. Ito po ay isang sambungti. Alam kong karamihan sa atin alam na kung ano magagandang benepisyo nito. Pero para sa hindi pa nakakaalam, nakasulat na din dito ang mga health benefits niya. Ang sambungti o gabon sa Bisaya ay makakatulong para protektahan ang ating kidney para hindi magkaroon ng kidney stone. Nakakatulong din siya para i-manage ang UTI o urinary tract infection. Nakasulat din dito na may kakayahan siyang palakasin ang ating immune system. Nakakatulong din siya para kontrolin ang sugar sa ating katawan. Nakakatulong din siya para maging malusog ang ating puso at atay. At nakasulat din dito na may natural siyang anti-inflammatory o kakayahang mabawasan ang pamamaga o pananakit sa ating kalamnan. At higit sa lahat, may kakayahan siyang labanan ang lagnat at lilinisin ang ating katawan sa mga toxic nito. Ang sambungti ay purong organic. Inumin mo lang ito 2 beses sa isang araw. At ang laman ng isang pack na ito ay 30 piraso. Paalala lang,
Kung ikaw ay buntis o nagpapasusong ina o nagiinom ng gamot, mas mabuting kumonsulta ka muna sa doktor bago mo uminom sa produktong ito. Maraming salamat po. At ang pangwalo, magtakda ng hangganan para sa sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo, hanggang kailan ako maghihintay na walang malinaw na sagot? Hanggang kailan nga ba? Mahalaga din kasing protektahan ang sarili mong dignidad at kapayapaan. Hindi yung inuubos mo na lang lahat ng atensyon mo para sa kanya. Alalahanin mo na nabubuhay ka naman noon na wala siya, di ba? Ibig sabihin, kaya mo pa rin yan ngayon. Kumbaga, nakaprepare ka lang palagi sa posibleng mangyayari. At ang pangsiyam, harapin ang katotohanan kapag nalaman mong may iba na talaga siya. O hindi na siya seryoso sa relasyon nyo. Masakit man, oo. Pero mas mabuting nalaman mo ang totoo ng mas maaga kaysa manatili ka sa pagdududa. At ang pangsampu at ang panghuli, tandaan na karapat-dapat kang mahalin ng malinaw at kusang loob. Ang pagmamahal ay hindi dapat puro pangungulila lamang at paghihintay. Karapat-dapat kang makatanggap ng oras at pag-aalaga at respeto mula sa taong mahal mo. Sana nakatulong ito sa iyo. Maraming salamat.